Magandang hapon. Ating pagpatuloy ngayon itong advokasya ni Dr. Toto Tirador. Pero bago lahat, aking muna ipalabas ang aking tinatawag na channel ID. Ito po yon. Ignorancia lehes. Lahat ulit. Ignorancia lehes. Nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Okay. So, ang ating pag-usapan ngayon, pero bago yan, ay, dali lang ha. Nagla-live ako. Ano yan? Nagla-live ako, ano yan? Naka-live po kayo? Oo. Ano yan? I-chat mo lang, chat. Ang ano yung tuga? Mamaya. Ano, ngayon na ba? O mamaya mag-live muna ako? Ngayon, may nangaghingi lang pera budget yung anak ko. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay bago lahat ay nais ko muna sabihin ganito. Sa Section 1, no, yung sasabihin ko tungkol sa Bill of Rights, na pinaka-importante na batas para sa tao, para sa mamamayan na nakalagay sa ating konstitusyon. Nasakop po dito kahit sinong opisyal ng bayan. Pati si Sara Duterte kasama. Pati lahat na. Okay. Itong sasabihin ko, nais ko pong paalalahanan ang lahat ng mga opisyal ng ating bayan, lalo na ang mga hukom, lalo na ang mga prosecutor at ang ating mga kapulisan, na pati na sa NAPOLCOM, pati na sa lahat ng ating Civil Service Commission, sa Ombudsman, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Dapat ang lahat ng tao sa mata ng batas ay pantay-pantay ang tingin. Dapat kahit sino ka man, maliit ka man o malaki, may pera ka man o wala, Muslim ka man o Kristiyano, dapat pantay-pantay ang tingin at pagbigay ng tulong ng ating mga batas sa lahat ng mamamayan. Yan naman po ang aking paalala. By the way, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong nangyari sa 12 pulis. Dapat to 15 sila. Kaso lang yung 3 na tauhan ni Colonel Rugat Campo ay natanggal na. Kasama si Rugat Campo, natanggal na rin yun. At ang pangalan ng mga 3 pulis na yun, si PO1 ba o PO2 Navarrete, at saka si Sergeant Paghangaan. Nakakahanga-hanga pa naman sana, no? At saka si Sergeant Brosas. Sila po ang dumukot sa master agent na sabongero na si Ricardo Jonjon Lasco mula doon sa kanyang bahay sa San Pablo City, sa subdivision doon. At ang galit nila kay Ricardo Jonjon Lasco ay kuno mini-mirror niya. Anong mirror? Paglabas ng isabog na video, ay kukopyahin niya at ipalabas sa kanyang sariling plataforma. At gagawa raw si Jonjon Lasco ng sarili niyang patayaan. Kaya imbis na itataya sa plataforma ni Atong Ang, doon nakataya at galit na galit na si Atong Ang doon. At si Dondon Patidungan pa ang nagbigay ng 2 million na bayad para dukutid lamang at patayin si Jonjon
Lasco. Kaya isa ito sa mga testimonya at mga ebidensya na binigay doon sa kaso na sinampa bilang administrative case laban sa mga pulis, 12 pulis. At ito ang hatol ng tinatawag na National Police Commission. Suspended preventively. Yan. Pakinggan muna natin. Are hereby placed under preventive suspension for a period not exceeding 90 days, effective immediately upon receipt of this Magandang resolution. hapon, Ferdinand San Juan. The Chief PNP or his duly authorized representative is hereby directed to implement this order immediately and to submit proof of compliance to the Commission within 5 days upon receipt hereof. So ordered. Quezon City, Philippines. Signed, the National Police Commission. Bonito Victor C. Remulla, Secretary DILG, ex officio, Chairperson, NAPOLCOM. Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer. Attorney Ricardo P. Bernabe III, Commissioner. Attorney Beatriz Aurora A. Vega Cancio, Commissioner. Police Brigadier General Josefus G. Angan, retired, Commissioner. Police General Nicolas D. Torre III, ex officio, Commissioner. Attested by Director Maylene M. Egilos Caluya, Acting Staff Service Director, Legal Affairs Service. This is also the same for Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr. Dispositive portion. Wherefore, premises considered, the motion for preventive suspension filed by complainant Julie A. Patidongan is hereby granted, and thus Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr. is hereby placed under preventive suspension for a period not exceeding 90 days, effective immediately upon receipt of this resolution. Signed, the National Police Commission. O, yan ha. Yun po. Nung pong Friday, na-receive din po ng mga respondents ang order po ng summary hearing officer ordering them to answer within 7 working days yung po formal charge po na final ng Inspection, Monitoring, and Investigation Service or ating IMIS. And we are expecting their reply after 7 days. So yan, at least, ano na natin, may pauna na tayo nakikita. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig pong sabihin yan ay sa loob ng 90 araw ay wala silang sweldong tatanggapin. Wala rin silang kapangyarihan, tatanggalan sila ng baril, hindi sila magserbisyo bilang pulis. Kung kahit ano man ang rangko nila. Yan pong ibig sabihin yan. Pagkatapos niyan, magsusumiti pa sila ng kanilang answer. Kanilang tinatawag kasi may formal charge na. Dalawa kasi ang layer ng administrative case sa police, which is also almost the same in the administrative cases sa Civil Service Commission, sa Office of the Ombudsman, at saka ibang opisina ng ating pamahalaan. Yung una na yan, pinasagot lang muna sila kung bakit ba hindi sila sampahan ng formal charge na administrative case na gross misconduct. Ang parusa po sa gross misconduct ay pagtanggal sa serbisyo. Ngayon, ang nangyari sa ginawa nila ni Dondon Patidongan, kasama niya mga pamilya ng mga sabungero na mga nawala, ay nagsampa po sila ng tinatawag na paghiling o motion na ilalagay muna sa preventive suspension status yung mga pulis para hindi sila makapamaril. Kunin ang baril nila, wala silang sweldo sa loob ng 90 days at tanggalin sila sa kanilang pwesto para hindi sila maka-impluensya ng mga testigo at mga dokumento. Kasi ano mga dokumento meron dyan? Ang dokumento na makikita mo dyan ay yung mga ginawang police report. O di kaya mga absent pa sila o present sa panahon na sila ay nandukot ng tao at pumatay. Yun ang mga ebidensya dyan. Pagkatapos, siyempre, may utos na rin sila sa mga tao nila. Malalaman mo dyan kung sino umutos sa mga sarhento, sinong opisyal. At sila mga opisyal ay tinutukoy ng ebidensya na malakas ang ebidensya. Ang isa pong dahilan para
mautusan na preventive suspension ang sinumang pulis, which is also the same in the other offices, ay ibig sabihin po malakas ang ebidensya. Taging iyan lamang po at taging iyan ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang National Police Commission sa pangunguna ni Attorney Rafael Vincent Calinisan, na anak ni General Calinisan. So, pinirmahan din yan, nilagdaan din yan ni General Nicolas Torre. Pinirmahan din yan ni DILG Secretary Janvic Remulla. So, yan po ang nangyari dyan. So, ibig sabihin po, ito po ay magsilbing aral sa lahat ng ating mga pulis. Dapat huwag po kayong magpumasok sa mga alanganing mga tao dahil mayaman, kumikita kayo dyan, huwag na huwag niyo pong patulan mga yan. At yan ang po, Pastor Rodi Rabi, taxpayer, baka patakasin, ibigay ng kanilang bahala. Hindi po ibigay ang kanilang retirement. Kasi po, atong ang pala magbibigay, no? Okay, no? Titignan natin. Ferdinand San Juan, magandang hapon. Okay, sa lahat, magandang hapon po sa lahat, Pastor Rodi Rabi. At yan po ang balita natin sa ngayon. Abangan po ang kasunod nating Tirador.